Magandang umaga mga bata. Ako po si Celeste Jeffrey Itrata, ang inyong magiging virtual na guro sa araw na ito. Ngunit bago po natin simulan ang leksyon sa araw na ito, maaari ko pong hilingin ang lahat para po iyuko ang ating ulo, ipikit po natin ang mata para po sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at kalakasang taglay namin ngayon. Salamat din po sa pagkakataong kami makapag-aral. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa mga ituturo ng aming mga guro. Nawa ay maisagawa po namin ang aming mga gawain ng buong husay at talino. Nawa ay magkaroon din po kami ng motibasyon at inspirasyon upang magampanan ang aming mga tungkulin at makayanan ang mga pagsubok na maaaring dumating. Sa iyo po kami lubos na nananalig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating leksyon sa araw na ito, hinihiling ko po na maghanap na po kayo ng inyong komportableng posisyon at komportableng lugar upang sa ganoon ay mas maganda ang inyong pakikinig sa ating talakayan sa araw na ito. Okay na po ba? Kung ganun po ay itaas po natin ang ating kamay at gawin ang sign na ito. Ayan, maraming salamat po. Ngayon, bago po tayo dumako sa ating leksyon, may sorpresa po ako para sa inyo. Ngunit, bago ko po ibahagi ang aking sorpresa sa inyo, tatanungin ko po muna kayo kung gusto nyo po bang kumanta? Gusto nyo po bang kumanta? Ayan, kung gusto nyo pong kumanta, ang aking sorpresa sa araw na ito para sa inyo ay isang awitin na pinamagatang Ang Alaga Ko. Yan, simulan na po natin. Ang alaga kong hayop, bahagi ng pamilya. Ang alaga kong hayop, kasama ko sa tuwina. Ang alaga kong aso, ang alaga kong pusa, ang alaga kong ibon at may kakaisda. Ang alaga kong hayop, bahagi ng pamilya. Ang alaga kong hayop, kasama ko sa tuwina. Ang alaga kong aso, ang alaga kong pusa, ang alaga kong isda at mga isda. Kung aso, ang alaga kong pusa, ang alaga kong ibon at mga isda. Nag-enjoy po ba kayo sa ating awitin? Magagaling! Kung ganun po, ay bigyan po natin ang ating sarili ng isang magarbong palakpak. Ngayon, sa araw na ito, ano po kaya ang pinakapaksa ng ating talakayin sa araw na ito? O ano nga po ang ating paksa sa ating salaysay sa araw na ito? Tama! Tungkol po ang ating salaysay sa ating mga alaga. Bago tayo dumako sa ating salaysay sa araw na ito, atin munang aalamin kung ano nga ba ang salaysay. Ano nga po ba ang salaysay? May ideya po ba kayo? Tama! Ang salaysay ay isang maikling komposisyon ng mga pangungusap na kung saan naglalaman ito ng ideya ng manunulat o sariling opinyon ng manunulat. At ang iba pang definisyon ng salaysay ay sanay ng pagsasalaysay. Ngayon, atin pong babasahin ang aking salaysay tungkol sa aking alagang mga hayop. Ang ating mga alaga.
Sinulat ni Binibining Celeste Jeffrel C. Itrata. Ang mga alagang hayop ay nagbibigay ng saya, karamay at pagmamahal sa ating buhay. Pinapabuti nila ang ating mental at pisikal na kalusugan. Binabawasan ang stress at nagbibigay ng walang kondisyong pagmamahal. Sa kabila ng mga responsibilidad, ang mga alagang hayop ay nangangailangan ng pangangalaga at atensyon. Ang pagkakaroon ng mga alagang hayop ay naghihikayat sa atin na maging mas aktibo at responsable. Tinutulungan nila tayong bumuo at luminang ng mahalagang kasanayan sa buhay at nagpaparamdam ng kalinga. Lalo na para sa mga namumuhay ng mag-isa o sa mga nangungulila. Maaaring isipin ng ilan na ang mga alagang hayop ay isang pasanin. Ngunit ang mga benepisyong dulot ng mga ito ay mas malaki kaysa sa mga gastos. Ang mga halagang hayop ay minamahal na miyembro ng pamilya na karapat-dapat na paramdaman ng pagmamahal, pangangalaga at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pag-aalaga sa mga alagang hayop, maaari tayong bumuo ng mas matibay na ugnayan sa kanila at mapabuti ang ating sariling kapakanan. Bigyan natin ang ating mga alagang hayop ng pagmamahal at atensyon na nararapat sa kanila. Binibigyang pagkakataon ko rin po kayo upang basahin ito ng taimtim. Binibigyan ko po kayo ng 10 minutos para basahin at unawain ang sanaysay na ating binasa. Nasiyahan po ba kayo sa ating binasa? Kinagagalak po pong maninig yan. Kung gayon, ay maaari niyo po bang isalaysay ang pinakapaksang aralin ng ating sanaysay? Mahusay! Bigyan po natin ang ating sarili ng isang magarbong palakpak. Ano-ano naman ang mga nabanggit na pamamaraan sa pangangalaga ng ating mga alaga? Mahusay! Bigyan po natin ang ating sarili ng isang magarbong palakpak. Talaga naman pong pinag-aralan at inanawan yung maigi ang ating sanaysay sa araw na ito. Ngayon, maaari po ba kayong magbigay ng inyong sariling pamamaraan ng pangangalaga sa inyong mga alagang hayop? Mahusay! Talaga namang minamahal at pinapahalagahan nyo ng mabuti ang inyong mga alagang hayop. Ngayon, ano po ba ang mga kaugalian ng ating mga alagang hayop? Tama! Kung atin pong ibabase sa ugali ng tao, ang mga alagang hayop po natin ay maaari nating sabing mga isip bata dahil kahit po na matanda na po sila, kinakailangan pa rin po nila ang ating mga patnubay na nila. Kaya naman po ay ating pong pangalagaan at ating mahalin ang ating mga hayop o mga alagang hayop. Gusto niyo na po bang umiyak sa harapan ng inyong alagang mga hayop? O kaya naman nagsabi ng inyong mga nararamdaman? Ano po ang una nilang expression o kanilang ginawa sa inyo? Salamat po sa inyong pagmamahagi. Opo, ang mga alaga nating mga hayop, hindi man po sila nakakasalita ng lingwaheng pantao, ay nakakaramdam po pa rin sila ng simpatya sa ating mga amo nila. Kagaya na lang po sa akin, kapag po mabigat na po ang aking nararamdaman, sinasabi ko po ito sa aking mga pusa o sa aking mga aso. At alam niyo po ba ang kanilang ginagawa? Opo, nilalambing po nila ako. At sa pamamaraan po nilang yun, ay naiibsan po ang lungkot na aking nararamdaman.
Ngayon, kung tatanungin ko po kayo, ano naman po ang sagot ng inyong mga alaga kapag nagsasabi po kayo ng inyong saloobin at mga problema? Ayan, maraming salamat po sa pamamahagi. Opo, kahit po ganyan lang po sila, hindi po natin dapat silang nilalanglang dahil ang mga alaga nating hayop ay bahagi na rin po ng ating pamilya sapagkat sila po ay nagbibigay ng maraming benepisyo at pagmamahal sa atin. Ngayon, mula po sa ating binasang sanaysay, ano pa po ang mga pagpapahalaga na dapat nating iparamdam o gawin sa ating mga alagang hayop? Tama po, ito rin din po natin sila na parang tao kasi nakakaramdam po sila, nakikisimpatya at lalong-lalo sa lahat nasasaktan din po sila. Huwag po nating ipakita sa kanila na sila ay mga hayop lang, subalit pakita po natin sa kanila na parte po sila ng ating buhay. Talaga namang pong pinakita niyo ang inyong pagmamahal sa ating mga alagang hayop. Kaya naman po ay dito na po nagtatapos ang ating leksyon at ugaliin po nating maging maingat sa paggawa ng mga aksyon sapagkat maaari pong makasakit ito sa iba o maaari rin pong makasakit ito sa ating mga alagang hayop. Ngayon po ay sa atin pong takdang aralin sa araw na ito, hinihiling ko po na sa ating muling pagkikita ay magpasa po kayo o iguhit o maggupit po o kumuha ng larawan ng inyong sarili at ang inyong alagang hayop kasama na po doon ang inyong pagpapakilala sa inyong hayop o alagang hayop at ano po ang mga gusto nilang gawin at ano po ang kanilang kaugalian. At ipapasa po natin ito sa muli nating pagkikita at doon po natin makikilala ang inyong mga alagang hayop. Dito na po nagtatapos ang ating virtual na pag-aaral. Paalam po, ako po ulit si Binibini Celeste Jeffrey Litrata, ang inyong virtual na guro sa Pilipino. Paalam po!